So at this time po, as we receive the message, sabay-sabay po natin sabihin, Moksanim, you are the source of blessing. Moksanim, you are the source. Yeah, you are the source of blessing. 오늘 말씀은 창세기 1장 3절이에요. 한번 읽어주세요. 1절부터 3절까지. Basahin po natin si Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, 1 hanggang 3 po. Dito na sa unahan po ng inyo pong Bible. Genesis po. Genesis chapter 1, 1 hanggang 3. Basahin po natin siya ng sabay-sabay. Let us read all together po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Amen. 아멘. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨죠. So, from the beginning po, ang Diyos nilikha po niya ang ating po mundo. 말씀으로 창조하셨다고 요한복음에 나와요. So, according po sa John, sa Book of John, nilikha po ng Diyos ang ating mundo sa pamagitan ng kanyang salita. 그 말씀이 육신을 얻고 이 땅에 오셨어요. So, ang salita po na ito ay dumating po dito sa mundo. Ang salita na ito ay nagkatawang tao at dumating dito sa mundo. 우리가 제일 먼저 알아야 되는 것이 빛의 정체성이에요. Kaya ang una po dapat muna nating malaman ay ang identity of light. 우리가 가지고 있는 이 빛이 어떤 빛의 정체성이 무엇인가? So, una po, dapat malaman po natin na what kind of identity of light yung meron po kayo. 말씀으로 이 땅에 오신 그리스도를 얘기하는 거예요. So, ibig sabihin po niyan, ito po ay sinasabi or patungkol po kay Jesucristo na nagkatawang tao at dumating po dito sa lupa. Genesis chapter 1, 1 hanggang 3에 보면 하나님이 천지를 창조하셨는데 그게 요한복음 1장 1절부터 3절 14절까지 보면 바로 이 땅에 예수라는 이름을 가지고 이 땅에 오신 그리스도를 얘기합니다. So kung babasahin po natin sa Genesis 1 sa verse 3 po tapos sa verse 14 po, it talks about or ito po ay tumutungkol po patungkol po kay Jesucristo na siyang dumating po dito sa lupa. 세상이 만들어지기 전에 하나님이 계셨고 흑암도 존재했어요. So, ibig sabihin po nito, bago pa po likhain po ng Diyos, ang mundo po na ito, ang Diyos po, ito pong salita ay nag-i-exist na, ito pong liwanag, maging ang kadiliman. Chaos. 공허, 그 다음에 emptiness. 그리고 darkness. 이게 세상의 모습이었어요. So, 세상이 있기 전에 창조 전의 모습이었어요. Yung kaguluhan, kawalan, yung kadiliman, yan po ang itsura po ng mundo po bago po likhain po ang ating mundo. 근데 3절에 보면은 빛이 있으라 말씀하셨어요. Pero sabi po sa verse 3, nakasaad po dito magkaroon ng liwanag. 근데 그 빛이 해와 달 이렇게 비추는 그런 빛이 아니고 이 빛은 바로 그리스도의 창조의 빛이에요. Pero ito pong liwanag po na ito ay hindi po liwanag na nanggagaling po sa buwan o kaya naman po sa araw po. Ang liwanag po na ito ay patungkol po kay Kristo po. Siya po ang liwanag ng tagapaglikha. ng nilikha. 창조라는 건 아무것도 없는 상태에서 모든 것들을 만들어내는 게 창조예요. So, ibig sabihin po ng creation, ibig sabihin po at first wala siya tapos nagkaroon. Yun po yung ibig sabihin ng nilikha. 근데 문제는 이 흑암이라는 게 케이오스 이거는 질서가 없는 걸 얘기하는 거예요. 혼돈.
chaos. So pag sinabi po natin chaos, puno po ito ng kawalan. I mean, ng kaguluhan. emptiness는 아무것도 없는 걸 얘기하는 거예요. So pag sabi po natin emptiness po, as in wala, bakante. darkness는 이 빛이 전혀 없는 어두움을 얘기하는 거예요. So ito naman pong darkness po na to or kadiliman po, it talks about po yung madilim, yung punong-puno po ng kadiliman. 하나님이 제일 먼저 말씀하신 게 빛이 있으라 하셨어요. So una pong sinabi po ng Diyos, magkaroon ng liwanag. 이 혼돈 가운데 뭐냐면 하나님이 그리스도의 빛을 통해서 질서를 만드신 거예요. 질서, order. So nung nilikha po ng Diyos ang ating mundo, nilikha niya po ito ng may pagkasunod-sunod. 아무것도 없는 상태에 하나님이 모든 것들을 창조해서 채우신 거예요. So, yung mundo po natin noon ay as in bakante, walang-wala po, nilikha, ang Diyos po ay gumawa, nilikha niya po yung mundo, tas nilagyan niya po ng mga kanyang nilikha ng mga bagay. 완전 어두운 가운데 예수님이 어떻게 하나님이 빛을 비추시고 어두움을 없애버리십니다. So, sa gitna po ng kadiliman, ang Diyos po, sinabi po niya magkaroon ng liwanag. Ito po ay si Kristo po yung liwanag. 그러니까 모든 것들을 질서와 그리고 충만과 그리고 이 광명, 빛으로 가득 이 세상을 채우신 거예요. Kaya po, ibig sabihin po noon, yung mundo po natin noon na puno po ng kadiliman, kawalan po, puno po ng kaguluhan, lahat po yon ay naglikha po ang Diyos para meron siyang mailagay sa mga bagay po na to na walang laman. 이게 바로 사단의 속성을 얘기하는 거예요. Actually, yung chaos, emptiness, and darkness po, ito po ay tumutukoy po kay Satanas. 흑암에 묶여서 하나님이 떠나 아무것도 없는 상태, 그래서 무질서한 상태에 빠지게 만드는 게 사단의 일이에요. So si Satanas po, ginagawa po ni Satanas na dalhin po yung mga tao po into darkness, tapos bigyan po sila ng emptiness, tapos yung buhay po nila magkaroon ng puno ng kaguluhan. 행복할 수가 없죠. So kapag sila po ay nasa ganyang estado po, wala pong kaligayahan. 여러분이 질서 없는 삶, 이 아무것도 없는 공허한 삶, 그리고 어두움에 칠흑 같은 어두움 속에 사는 삶이 어떻게 행복할 수 있겠어요? So yung buhay po na puno ng kaguluhan, buhay na puno ng kawalan, buhay na puno ng kadiliman, sa tingin po ninyo, merong kaligayahan po dyan? 그런데 이 창조의 빛으로 오셔서 모든 것들을 다시 창조하신 거예요. 다시 새롭게 하신 거예요. Pero siya po na dumating bilang isang, po yan, liwanag ng tagapaglikha, ni-restore niya po ang lahat ng bagay. 자, 시편 119편 105절 오늘은 요거 이 빛에 대해서만 좀 얘기를 하고 마치겠어요. So, basahin po natin sa awit chapter 119, verse 105 po. So, Pastor will talk about po yung sa light po na to, tapos tatapusin po natin yung worship natin. 119 po at 105. So, basahin ko na lang po para sa bawat isa. Nakasaad po dito, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. 말씀이신 그리스도가 뭐예요? 주의 말씀은 내 발의 등이래요. 그러니까 주의 말씀은 내 발의 등이에요. 그걸 뭐라고 영어로 나오나? Lamp of my feet. So, ito pong si Kristo ay dumating po dito sa mundo po natin bilang isang liwanag. And according po sa binasa po natin, siya daw po ang ilaw ng ating daraanan. 램프고 내 길에 뭐라고 그래요? 빛이라고 그래요. My path. Light to my path. Siya daw po ang lamp po ng aking daraanan at liwanag liwanag na tumatanglaw. 세상을 창조하시고 이 땅에 세상을 창조하신 말씀으로 오신 하나님이 어떻게 해요? 내 가는 발 앞에 등을 비춰서 어둠 가운데서 그 길을 걸어갈 수 있게 하고 나의 길에 빛이 돼서 나의 길을
안전하게 갈 수 있게 해주신다는 얘기예요. So, ito pong si Kristo na dumating po dito bilang isang liwanag po, sinabi po dyan na sa daraanan ko po, sa bawat daraanan ko o sa paanan ko ay naglalagay po siya ng lamp. Alam niyo po yung lampara, di po ba? And sa daanan ko po, na siya po ay nagbibigay ng liwanag. 말씀이신 창조주께서 우리의 삶에 직접 우리의 삶을 인도하시고 보호하신다는 얘기예요. Kaya po ang Diyos na tagapaglikha, siya po ang pumoprotekta at nagbibigay po ng lahat ng bagay sa ating buhay. 그냥 우리 삶을 가장 안전한 구원의 길로 인도하시는 거예요. Kaya po, sa buhay po natin, tayo po ay kanyang ginagabayan po into salvation path. 우리의 삶이 이 땅에 사는 동안에서도 어떻게 해요? 천국에 간 이유도 마찬가지지만 이 땅에 살면서도 하나님은 행복하게 살기를 원하시는 거예요. At nais po ng Diyos na tayo, habang namumuhay po tayo po dito sa mundo, nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligayahan. 그래서 하나님은 이사야 찾아보세요. 60장 1절로 2절 말씀을 한번 찾아서 읽어봅시다. So, basahin po natin sa Isaiah chapter 60, verse 1 hanggang to po. 우리가 말씀을 좀 알아야 되니까. So, dahil para malaman po natin yung salita, kailangan po nating basahin. Basahin ko po para sa bawat isa. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. At mapupuspos ka ng kanyang kalwalhatian. Amen. 여기에서 보면요. 이사야 선지자는 다시 언약을 잃어버린 이스라엘이 바벨론에 이 포로로 끌려갔을 때 그런 뭡니까? 사건을 얘기하는 거예요. So, ito po si Propeta Isaias po, kasi at that time po, ang mga Israelita po, sila po ay nakaptive po, nakaptive po sila ng Babylonia. At ito po yung, kumbaga sinasabi po, or I mean yung insidente po na sinabi po ni Isaiah sa kanila. 여기에 보면, 아니. Sorry. Light of glory. So, sa Isaiah chapter 60 po na ating pong binasa, makikita po natin dyan yung light of God's glory. 하나님의 영광의 빛이 이미 우리에게 임했대요. Sa madali pong salita, sinabi po sa atin ng Diyos na ang liwanag ng kanyang kalwalhatian ay ibinigay niya na po sa inyo. 캡티비티, 포로가 캡티비티지. 포로에 묶였던 자유가 없던 그때 영광의 빛이 이미 임했으니까 너희는 일어나 빛을 오히려 발하라는 거예요. So that time po, sila po ay naging captive po ng Babylon. Kaya po sinabi po sa kanila ng Diyos na dahil nasa inyo na yung liwanag, kayo ay magningning. 왜냐하면 2절의 말씀처럼 어둠이 땅을 덮을 거고 캄캄함이 만민을 가리면 되는 거예요. 이 사건이 또 일어나게 다시. Kasi in verse 2 po, makikita po natin na nababalot daw po ng kadiliman ang buong daigdig. So, sa madali pong salita, this kind of happenings po, yung chaos, emptiness, and darkness ay nangyari po ulit. 그런데 바로 그리스도의 언약을 가진 자들을 통해서 어떻게 해요? 그들이 일어나 빛을 비출 때 구원의 역사가 일어나고 열방이 그 내 빛으로 열왕은 비치는데 광명으로 나오리라. 우리가 비치는 여호와의 영광의 빛, 바로 그리스도의 빛을 비출 때 많은 사람들이 다 돌아와요. 그리고 모든 물질도 회복이 되고 모든 것이 다 회복이 돼요. So, sa madali pong salita, ang mga tao pong nagtataglay po ng liwanag po ni Kristo, sinabi po sa kanila ng Diyos na kayo ay bumangon at sumikat na tulad ng araw. Sa madali pong salita, kayo po ay binigyan na po ng liwanag po ni Kristo. When you shine the light of Jesus Christ po, lahat po ng bagay ay marerestore po. 60장 3절로 22절까지 마지막 절인데요. 모든 것들을 회복하고 작은 자가 강함을 이루고 이 약한 자가 가만있어 찾아봅시다. 22절 너무 편하다. So, in verse 22 po, yung pinaka-last verse po ng 60, sinabi po dyan, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon.
우리가 일어나 그리스도의 빛을 비출 때, 언약의 백성이 일어나 그리스도의 빛을 비출 때 어떻게 되냐면 So when the people of the covenant arise and shine the light of Jesus Christ that is within you, what will happen po? 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이루는 것처럼 하나님 시간표가 되면 세계복음을 이루시겠대. Ang mangyayari po, kayong pinakamaliit na lipi po ay kayo po ay dadami. At ang mga munting bansa, kayo po ay magiging makapangyarihan. Kailan po? Kapag dumating ang takdang panahon ng Diyos. 그러면 우리 한번 말라기 4장 찾아보겠습니다. 말라기 4장 2절. Basahin po natin sa Malakias chapter 4 verse 2. 읽어보세요. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 사람들에게는 의로운 해가 떠올라서 이 의로운 해 누구냐면 예수 그리스도예요. 그리스도의 해가 떠올라서 광명, 빛을 비춰준다는 거예요. 그러면 그때 모든 것이 치유하고 다시 회복된다는 거예요. So ang mga nagpaparangal daw po o ang mga nagmamahal daw po sa Diyos ay sisikat katulad po ng liwanag na merong katarungan. Ibig sabihin po nito, kapag tayo po na nagtataglay po ng liwanag po ni Kristo ay nagningning sa ibang tao, lahat po ng bagay ay magkakaroon po ng restoration, tapos lahat ng bagay ay magkakaroon po ng healing. 창조하신 하나님께서 구원의 빛으로 임하셨고 그리고 영광의 빛으로 임하셔서 모든 묶인 거에서 해방시켜 주십니다. So, ang Diyos po sa pamamagitan po ni Kristo ng kanyang pong nilikha, ay binibigyan niya po tayo ng liwanag sa kanyang paglikha at dahil po dito, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan. 구약의 마지막 선지자 말라기를 통해서 뭐예요? 이 예언한 말씀이에요. 앞으로 의로운 해가 떠올라서 이 뭐냐? 그 세상에 비춰질 때 치유의 역사가 일어나는 거예요. So, sa Malakias chapter 4 verse 2 na atin pong binasa, ayan po yung huli pong propeta ng lumang tipan po. So, sinabi po dito na kayo ay sisikat katulad po ng araw. Ibig sabihin po nito, ang lahat po ng bagay ay magkakaroon po ng, ano nga po ito, restoration po. 자, 요한복음 1장 1절부터 좀 찾아보겠습니다. Basahin po natin sa 1 chapter 1. 한번 읽어주세요. 1절부터 3절까지. Basahin po natin sa verse 1 hanggang verse 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. 자, 보세요. 저건 올드 테스트먼트. 그리스도의 빛을 하나님이 이 땅에 이제 보내셔서 그리스도를 이 땅에 보내셔서 빛을 비추게 하시겠군요. So ito pong part po na to ay mula po sa ano nga po ito, lumang tipan po. So sinabi po diyan na ito pong si Kristo ay darating siya at siya ay magliliwanag. 자, 창조주 하나님께서 그러니까 그 뭐냐 그냥 그것만 얘기해. 그 안에 4절에 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이래요. So in verse 4 po, nakasaad po dito, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 생명을 주신 생명의 빛이. So siya daw po ang buhay ng liwanag. 이거는 어둠 가운데 비추되 그것까지 하면 안 되겠다. 자, 그러면 9절에 보면 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그래요. 9절, 9. So in verse 9 po, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 크루라이시래. Siya daw po ang tunay na liwanag. 이런 일랑하고 틀려요. Hindi po yung ganitong klase ng ilaw. 선앤 문하고 틀려요. Hindi po kagaya ng liwanag na nagmumula sa araw o sa buwan. 하나님이 말씀하실 때 빛이 있으라 할 때 그 그리스도 빛 창조의 빛을 말씀하시죠. Yung sinabi po ng Diyos sa Genesis verse 3, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga, ibig sabihin po niyan yung liwanag ng tagapaglikha na si Kristo. 이 참빛이 세상에 오셔서 Ito pong tunay na ilaw o tunay na liwanag ay dumating na po dito sa ating mundo. 빛을 비추는데 어떤 사람은 그 빛을 받고 구원을 얻지만 어떤 사람은 그 빛을 받지 않아요.
So may mga tao po na dahil sinabi sa kanila dahil nakatanggap na po sila ng liwanag po ni Kristo, may mga ibang tao po na itong liwanag po nila ay pinagniningning po nila sa ibang tao. Pero meron pong ibang tao na hindi po nila pinagniningning itong liwanag sa ibang tao. 자, 11절에 보면 우리 창조자 하나님, 그 말씀이신 하나님이 이 땅에 빛으로 오셨는데 자기 땅에, 이스라엘 자기 땅에, 약속의 땅에 오셨는데 자기 백성들이, 이스라엘 백성들이 영접하지 않는 거예요. So in verse 10 po, ito pong si Kristo po ay dumating po sa kanila, dumating po mismo po sa land of Israel po bilang pong liwanag, pero hindi po siya tinanggap po ng kanyang sariling bayan. 그런데 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. I mean, in verse 11 po, pumunta siya sa kanyang sariling bayan pero hindi po siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. But in verse 12, kung sino daw po ang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay magiging anak ng Diyos. 빛으로 오신 이 예수 그리스도를 마음에 믿고 영접하기만 하면 구원을 얻는 거예요. So, meaning to say po, kapag tinanggap niyo ito si Jesu Cristo bilang isang Kristo na nagkakaroon or meron pong liwanag, kayo ay tatanggap ng kaligtasan. 4절의 말씀에 그 비단에 뭐가 있냐면 라이프, 이게 보통 라이프가 아니고 이터널 라이프가 이 안에 있는 거예요. So in verse 4 po, sinabi po dito na kapag tinanggap nyo ito, kayo ay magkakaroon ng buhay. Pero anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. 저와 여러분 안에 누가 들어와 계시냐면 생명이신 예수 그리스도의 빛이 들어와 있는 거예요. So, ano po ba yung nasa inyo? Or sino po ba yung pumasok sa inyo? Si Jesu Cristo po na nagbibigay po ng liwanag. Ibig sabihin po nun, yung buhay na kay Kristo po ay nasa inyo. 그 13절에 보면 이는 혈통하나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로 난 자들이다. 하나님이 나오신 자들은 반드시 이 빛을 받고 영접하게 돼 있어요. So in verse 13 po, sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po na sila ay isinilang o ipinanganak ng Diyos, meaning to say po na sila po ay nagpo-possess po or nagtataglay ng ilaw po na yan, ng liwanag na yan ni Kristo. 하나님의 자녀를 삼으시고 Ibig sabihin po nun, kayo ay tinawag bilang kanyang anak. 이 흑암과 혼돈과 공업 가운데의 삶에서 해방시키기 위해서 Upang kayo po ay ialis from chaosity, emptiness, and darkness. 삶을 살아가며 문제와 갈등과 컨플릭, 갈등과 이 위기 이것에서 답을 찾을 수 있도록 So, upang magkaroon po kayo ng kasagutan mula po sa inyong problema, conflicts, and crisis. 그걸 여러분에게 비춰주는 거예요, 답으로. So, kayo po ay binigyan po ng liwanag po upang kayo ay magkaroon ng kasagutan. 요한복음 1장 14절을 보면 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 있는데 So, in verse 14 po, ito pong salita po ay naging tao at pumunta po siya dito sa mundo. 이 말씀이 창세기 1장 3절에 이 말씀이신 이 빛이 뭘로 인해요? 이 땅에 예수 그리스도의 육신을 입고 오셨어요. So, 왜? 예. In verse 3 po ng Genesis 3, so mula po dyan, patungo po sa John verse 14, so it talks about po yung kay Jesu Cristo. 우리와 함께하기 위해서. Upang makasama po natin siya. 임마누엘. That's Emmanuel. 하나님이 우리와 함께한다는 건 뭐예요? 떠났던 이 공허한 아무것도 없는 상태에 하나님이 없는 그 상태에 하나님이 오신 거예요. 우리가 그런 상태에 있는데 하나님이 오신 거예요. So, ibig sabihin po ng Emmanuel, before yung state po natin ay nandito, we were became separated from God, tapos may emptiness po, pero tayo po ay inalis po dyan ng Panginoon at binigyan po ng kasagutan ng Emmanuel. 펀다멘탈 프로그램. 하나님을 사단에게서 원죄를 범하고 이 하나님을 떠난 그 상태, 그 불행한 상태에서 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 이 문제를 다 끝내셨어요. 죽으시고.
So from fundamental problem po, from the state of having the fundamental problem po, or yung state ng merong unhappiness po, para tayo ay makawala po dyan, makaalis po dyan, si Kristo po ay dumating po dito, namatay po siya sa krus at tinapos niya po ang lahat po ng bagay. 여기 14절에 말씀이 육신을 입으래. 인카네이션에 육신을 입으신 이유가 뭐냐면 죽어야 돼요. 원죄의 값은 사망이에요. 죽어야 되고 죽어서 지옥을 가는 게 원죄의 삭시예요. So in John 14 po, patungkol po yan sa siya po ay nagkatawang tao. Ibig sabihin po niya, siya po ay nagkatawang tao para alisin, para tapusin po ang ating pong mga kasalanan at problema. 인간이 가장 무서워하는 죽음의 문제. 죽음 이후에 지옥이 있기 때문에 두려워하는 거예요. So ano po ba yung pinakakinakatakutan po ng tao po ay ang kamatayan po. And after po ng kamatayan ay impyerno. 아멘. 나이든지아님. Naunawaan po ba natin? 베스 집사님 이해돼요? Naunawaan niyo po ba, Deaconess Beth? 영으로 대답하세요. Amen. 자, 그래서 이 그리스도께서 오셔서 뭐라 하냐면 예수님이 내가 세상의 빛이다 이렇게 얘기해요. So, nung dumating po dito sa Yesu Cristo sa mundo, ang sinabi niya po, I am the light of this world. 내가 세상의 빛이다. Sabi na Yesu Cristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. 내가 지금 장절을 light Light of the world. 요한복음 16장 자, 한번 찾아봅시다. Hanapin po natin. Verse 12. 8장 12절 한번 보세요. 8장 12절. John 8 8장 12절. 8:20. 찾아봐요. So in verse 12 po, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. 아멘. 세상의 빛, 곧 예수 그리스도를 따르는 자는 따르는 자는 뭐예요? 구원을 얻는 거예요. So ito pong sa Yesu Cristo na liwanag po ng sanlibutan, kapag daw po tayo ay sumunod po sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. 9장 5절에 보면 내가, 예수님이 말씀하신 게 내가 이 세상에 있는 동안에 세상의 빛이래요. So sinabi naman po ni Yesu Cristo sa verse 5 ng chapter 9, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. 자, 그런데 놀라운 게 뭐예요? 세상에 있는 동안만 예수님이 세상의 빛인데 예수님이 가시고 성령을 보내주시겠다고 약속하면서 제자들을 향해서 뭐라 하냐면 마태복음 5장 14절에 너희는 세상의 빛이라고 해요. So, sinabi po ni Yesu Cristo, John chapter 9 verse 5 na habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito po yung sinabi po ni Yesu Cristo. Pero what is amazing here po, in Matthew chapter 5 verse 14 po, sinabi niya po sa kanyang mga disipulo, pinangakuan niya po sila nung si Yesu Cristo ay umakyat po sa langit, pinangakuan niya sila ng banal na Espiritu na laging kasama po nila. At sinabi niya Yesu Cristo in Matthew 5 verse 14, 예수 그리스도를 빛으로 영접한 사람은 예수 그리스도의 빛이 있어요. So, ang mga tao pong tumanggap po kay Yesu Cristo sa kanilang puso ay meron pong liwanag. 그래서 나를 따르는 너희는 뭐지? 세상을 살리는 빛이에요. So, ibig sabihin po nito, kayo po na sumusunod po kay Kristo, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. 여러분 안에 누가 계셔요? Sino po ba ang nasa inyo? 예수 그리스도. Si Yesu Cristo. 세상을 살리는 빛. Meron po kayong liwanag na magliligtas dito sa mundo. 그럼 여러분한테
World Evangelization WRL. Evangelization, 세계복음화를 사명으로 맡기신 거예요. Kaya po, ibig sabihin po nito, ipinagkatiwala po sa inyo ng Diyos yung gawain ng world evangelization. 아멘? Amen. 아니, 할머니라고 힘이 없는 게 아니에요. So, hindi po dahil po tayo ay may matatanda na po, may edad na po, ibig sabihin nun tayo po ay mahina. 돈이 없다고 이 힘이 없는 게 아니에요. So, hindi po ibig sabihin na wala tayong pera ay mahina tayo. 여러분은 다 가지고 있어요. 창조의 빛이 여러분 안에 있잖아요. So, lahat po ng bagay meron kayo, meron po kayong liwanag ng nilikha. 모든 묶임에서 풀어날 수 있는 자유함을 주는 그러한 프리덤에 어떻게 빛이 있단 말이에요. 레스토레이션. 모든 것들을 회복해요. So, meron po kayong liwanag na nagre-restore ng lahat po ng bagay. 진짜 배수 집사님하고 루스 집사님이 이거 깨닫고 있잖아요. 자녀들에게 계속 이 생명의 빛을 비춰보세요. 생명의 빛, 이 뭐예요? 광명의 빛, 아니, 창조의 빛. 계속 이걸 하면 어떻게 돼? 레스토레이션 되는 게 자녀 때부터는 하나님이 지금까지 누려보지 못했던 모든 것들을 회복시켜주는 거예요. 자녀들을 통해서. So, alam niyo po ba, kapag ito po ay tunay at tunay po na ma-realize po ni Deaconess Beth and ni Deaconess Luz, na kapag na-realize ninyo na, meron akong liwanag ng buhay, liwanag ng tagapaglikha, o liwanag ng kapurihan mula po sa Diyos, when you try to shine this light po sa inyo pong susunod na henerasyon, ang lahat po ng bagay po sa kanila ay mare-restore po. 안 믿으면 여러분 손해예요. So of course po, kapag hindi po kayo maniwala, it's your own damage. 막 억지로 믿으라 그러는 게 아니에요. 말씀이 이렇게 약속을 있잖아요. Hindi po ito sinasabi po ng pastor kasi pinupush na kayo na maniwala. Ito po ay salita po ng Diyos. 이건 내 얘기가 아니에요. 하나님이 저와 여러분을 향해서 이건 내 약속이 하고 예언을 했던 거고 그 빛을 약속하셨는데 그 빛이 어떻게 해요? 이 세상에 오셨어요. 그분이 바로 예수님이고 그분이 내 안에 계셔요. 그러니까 이 모든 것들을 어떻게 다 응답으로 받는 거예요. 천천히. So, ibig sabihin po nito, dahil ito po ay salita po ng Diyos, hindi po ito salita po na nagmumula po sa atin pong pastor. So, sinabi po katulad po sa mensahe na from the Old Testament, ipinangako na po sa atin yung liwanag. Pre-prophesize na po. Pero sa New Testament po, siya na po ay dumating po sa atin bilang liwanag. Binigyan na po tayo ng liwanag at ang liwanag po na ito ay nasa inyo. 저와 여러분 택하신 이유가요. 여러분과 여러분 한 사람 한 사람과 여러분의 가정과 가문 그리고 이 지역 그리고 필리핀을 구원하시고 전 세계를 구원하시고자 하시는 하나님의 목적이 있는 거예요. So the reason po, bakit po yung liwanag po ng Diyos ay pinagniningning niya po sa inyo or ba't po kayo binigyan po ng liwanag po ng Diyos dahil upang iligtas po ang sarili po ninyo, maging ang inyo pong pamilya, kamag-anak po, maging ang lugar po nito, ang region po nito at hanggang po sa buong mundo. 약한 자를 왜 약한 자가 천이 되게 되고 작은 자가 천이 되고 약한 자가 강국이 된다고 그랬단 말이에요. So in verse 22 po, sinabi po dyan na ang mga maliliit na bansa ay dadami at ang mga mahihinang bansa ay mas lalo pang magiging malakas. 여러분이 약하고 연약하고 작고 연약해도 여러분을 통해서 어떻게 해요? 여러분들 후대들 강하고 뭐예요? 엄청난 그런 역사를 이루시겠다는 거예요. So kapag pinanghawakan niyo po itong liwanag po na to at patuloy po kayong magningning sa liwanag po ni Kristo, kayo po, kahit mahina po tayo tignan or may kakulangan po, pero ang inyo pong pamilya, maging ang inyo pong mga anak o mga apo po ay magiging malakas. 자, 그러면 마지막으로 결론으로 베드로전서 2장 9절을 찾아보겠습니다. So basahin po natin as for conclusion, 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 여러분을 택했어요, 하나님이. Ang Diyos po ang pumili sa inyo. 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라로 택한 거예요.
Kayo po ay pinili po ng Diyos bilang isang maharlikang pari at isang bansang hinirang pag-aari po ng Diyos. 그래 하나님이 여러분들 내 소유된 백성이래요. 내 거. Kaya po, lagi po sinasabi po ng Diyos na kayo ay sa akin. 그래서 여러분들을 그 이 어둠 가운데서 건져내신 거예요. Kaya po, yun po yung dahilan bakit po even in the midst of this darkness po, kayo po ay inalis ng 우리 Diyos. 아들도 하나님이 미리 택하시고 이 어둠 가운데서 건져낸 거란 말이에요. So, pinili ng Diyos si Aldrin at inalis niya si Aldrin from here sa darkness. 육신은 연약할지 모르지만 알드린의 영혼과 모든 부분들을 하나님이 책임지고 이끄시겠다는 거란 말이에요. So, kahit po siya may kahinaan physically po, pero ang kanya pong espiritu po ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan. 여기에 보면 너희를 어둠 가운데서 불러내어 그의 기이한 빛에 원더풀 라이트라고 나오나? Yes, wonderful light. 원더풀 라이트. So, pinili kayo upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. 원더풀 라이트이 누구예요? Kahangahangang liwanag. 그리스도 안에 부르신 거예요. So, siya po ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ibig sabihin nun, kayo po ay tinawag po para sa kahangahangang liwanag ni Kristo. 그래서 하나님이 여러분을 빛의 파수꾼으로 부르신 거란 말이에요. Ibig sabihin po nun, kayo ay tinawag po ng Diyos bilang watchman of light ni Kristo. 다 잃어버려도 나는 그리스도의 빛의 파수꾼이다 이거 기억하면 돼요. 오늘. So, kahit makalimutan niyo po yung iba pong mensahe, pero just remember po na ako ay watchman of light ni Kristo. 아멘. Amen. 우리 바르티자 얘기는 망대. 여러분이 하나님의 절대 망대예요. So, katulad po ng sabi ko po, kayo po ay mga absolute partisan ng Diyos. 여러분을 바르티자라고 가사를 불렀단 말이에요. Kayo po ay tinawag ng Diyos bilang kanyang partisan. 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 이유는 빛이신 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유는 저와 여러분을 어떻게 해요? 하나님의 망대로 절대 망대로 세워서 온 세상에 이 지역과 가정, 가문 온 세상에 그리스도의 빛을 비춰서 그들을 구원하려는 목적이에요. So the reason po bakit po ipinadala po ng Diyos sa Kristo dito sa lupa bilang isang liwanag po, nang sa ganoon po kayo ay maitatag po bilang mga absolute partisan po ng Diyos na magliligtas po sa inyong pamilya, henerasyon ng pamilya, sa region po na to at sa buong mundo. 그렇게 여러분 중요한 사람들이에요. Ganun po kayo ka-importante. 하나님 감사합니다. Panginoon Diyos, salamat po. 이 세상을 구원하시기 위해 빛으로 오신 예수님을 찬양합니다. Pinapapurihan po namin si Jesucristo na dumating po dito sa lupa bilang isa pong liwanag. 우리를 죽기까지 사랑하셔서 말씀이신 그리스도를 이 땅에 보내신 하나님을 찬송합니다. Patuloy po namin pinapapurihan po ang Diyos na dumating po dito sa lupa po bilang pong liwanag at sa pag-ibig niyo po sa amin, kayo po ay namatay sa krus. 우리와 영원히 함께 하시며 우리와 영원히 성령으로 함께 하시며 우리를 인도하시는 그리고 역사하시는 성령 하나님을 찬양합니다. At pinapapurihan din po namin ang banal po na Espiritu na walang hanggang kami sinasamahan at walang hanggang kumikilos po sa amin. 성삼위 하나님의 빛이 우리 안에 임하여 있음을 믿습니다. Naniniwala po kami na ang liwanag po ng Triune God ay nasa amin na po. 이제 하나님의 마음대로서 굳건하게 서서 하나님 그리스도의 빛을 온 세상 열방에 비추게 하옵소서. Kaya po naway ang liwanag po na ito ni Kristo po ay patuloy po na maitatag po sa amin upang magdingding din po kami sa liwanag po sa lahat po ng lugar at sa buong mundo. 이를 위해서 각자 개인이 말씀과 기도와 전도에 전념할 수 있도록 축복해 주옵소서. 집중할 수 있도록. Kaya po pagpalain niyo po sila upang po ang bawat isa po sa kanila ay magkaroon po ng konsentrasyon o tunay na pagtutok po sa inyo pong salita sa loob po ng panalangin. 우리 사랑하는 앱사 주영교회 모든 성도들이 바로 이 빛의 주인공들인 줄 믿습니다. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang main figure po ng liwanag po na magniningning po dito ay ang mga members po ng EBSA. 이들을 통해 하나님 나라의 일을 이루시며 하나님 영광 받아 주옵소서. And as they shine this light po, Panginoon, naway kayo din po ay tumanggap ng kalwalhatian at kapurihan. 하나님이 허락하신 하나님의 영광의 빛을 온 세상 열방에 비추게 하옵소서.
At naway po sa inyo pong liwanag, magkaroon po, patuloy po na magdingning ang liwanag po na to at ang liwanag po ng kapurihan. 개인과 가정과 가문이 살아나게 하시고 이 지역이 살아날 수 있도록 축복해 주옵소서. Pagpalain niyo po sila upang patuloy po na mailigtas po ang kanila pong mga sarili, ang kanila pong pamilya, henerasyon ng pamilya, maging ang lugar po na ito. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Hesus Kristo, 하나님의 무한 극진하신 walang 사랑하심과 hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 내주 인도 역사 교통 충만하심이 pananahan, paggabay, pagkilos ng inyong banal na Espiritu, 그리스도의 생명의 빛을 소유한 이들 위에와 ay mapasakamay po nila na nagtataglay po ng liwanag ni Kristo, 모든 것을 회복하신 그리고 치유하신 예수 그리스도의 생명의 빛을 가진 이들 위에와 ay mapasakamay din po nila na nagtataglay po ng liwanag ni Kristo na nagbibigay po ng kagalingan 이들의 가정과 가문 위에 sa kanila pong pamilya at henerasyon ng 사랑하는 pamilya, 앱사 지역 위에 sa aming pong pinakamamahal ng EPSA region, 그리고 필리핀과 홀문도 위에 sa dito rin po sa Pilipinas at sa buong mundo, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat, mapasa walang hanggan. 아멘.